Dominant Protector. Credit to the author. 7171180. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sumanghal ang itim na ligaw na bulaklak. Dahil naghihinala ka sa amin, wala nang saysay na patuloy kayong magtulungan. Bakit hindi na lang tayo maghiwalay ng landas? Kayo na ang bahala sa gusto ninyo, at kami na rin ang bahala sa gusto ninyo. Kung gusto niyong kumilos, sige na. Tingnan natin kung sino ang magbabayad ng mas mataas na halaga. Ha. Itim na ligaw na bulaklak, ang init ng ulo mo. Hindi ko moari sa kaakit-akit mong anyo. Bago natin imbestigahan ng malinaw ang bagay na ito, natural lang na hindi ka namin gagalawin. Tumawa ng malakas si Sanzobay at sinimulang aliwin ang itim na wildflower at si Terence, pero huwag mong sabihin na parang magkakahiwalay tayo ng landas. Dahil magkakasama tayo, tadhana rin yan. Mas makabubuti para sa atin na tapusin ang ating nasimulan. Gusto mo bang umalis bago pa matapos ang imbestigasyon? Tumigil ka na sa pangangarap. Malamig na tumawa si Chin Iyang at direktang nagbanta sa kanya, kung sa tingin mo ay mayroon kang ilang mga kasanayan at gusto mong umalis ng sapilitin, mapapatunayan mo ang iyong pagkakasala. Hindi ako vegetarian. Gusto kong makita kung gaano kakalakas. Natawa si Terence sa sarili niya, ang isa ay gumaganap bilang mabuting pulis, at ang isa naman ay gumaganap bilang masamang pulis. Tila may kaunting pagkakaintindihan silang dalawa. Kahit na magtagumpay man o hindi si Shuaigo, gusto pa rin nilang iwan siya at ang itim na ligaw na bulaklak bilang pakain sa kanyan. Bukod pa rito, sina Terence at Natalie ay maaaring magsilbing panangga para kay Sinjan, na pumigil sa kanila na agad na makipag-away kay Sinjan. Sinusubukan nilang pahinain ang lakas ni Sinjan, ngunit gusto pa rin nila itong panatilihin sa ekspedisyon. Sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Halika, tingnan ko kung gaano kakahalaga. Tila kinain ng itim na ligaw na bulaklak ang pulbere ngayon. Galit na galit siya, at habang nagsasalita siya, malapit na sana niyang labanan si Chin Iyang. Huwag muna kayong gumawa ng kahit ano. May kakaiba sa bagay na ito. Dito na lang kayo para mabantayan namin kayo. Kapag nawala ang hinala natin mamaya, natural lang na hihingi kami ng tawad sa inyo. Si Sinjan naman ay napakakalma. Tumayo siya sa pagitan ng itim na ligaw na bulaklak at ni Chin Iyang Wen, magandang liwayway na, kaya pagtuunan muna natin ng pansin ang mga mahahalagang bagay, ha? Anong ibig mong sabihin? At ngayon gusto mo kaming bantayan? Tinatreto mo ba kami na parang mga kriminal? Hindi ito pinaniwalaan ng itim na ligaw na bulaklak. Ngumisi pa rin siya at umakto na parang nakikipaglaban. Kalimutan mo na yan, sundan muna natin sila. May importante tayong dapat asikasuhin. Inabot ni Terence ang kamay at hinaila palayo ang itim na ligaw na bulaklak, hindi kami takot sa anino. Lalabas din ang katotohanan sa kalaunan. Ang totoo ay nagtutulungan sina Sanzobay at Chin Iyang para pahinain si Sinjan, pero alam ni Terence na wala itong silbi kahit sabihin pa niya ito ng malakas. May pahiwatig silang tatlo, at ginamit lamang siya at ang itim na wildflower bilang panangga. Pero hindi mahalaga, gusto pa rin ni Terence na gamitin ang mga matatalinong ugok na ito bilang mga pathfinder, kaya hahayaan na lang niya silang tumalon-talon ng mag-isa. Naguguluhan ang mga itim na ligaw na bulaklak na tumingin kay Terence. Bakit bigla siyang tumakbo palayo? Saan napunta ang lalaking pumatay sa mga pinuno ng Poison King Stockade at Broken Saber Stockade? Kung hindi dahil kay Terence sa tabi niya, hindi sana kilos ng ganito kay-tigas ang itim na wildflower sa karaniwan niyang estilo ng paggawa ng mga bagay-bagay. Hindi niya inaasahan na makakawala si Terence matapos siyang kumilos ng matigas. Walang makakapagpaliwanag dito. Hindi alam ni Terence kung paano magpapaliwanag ngayon, kaya tiningnan niya ang itim na wildflower, sinasabihan itong magpaliwanag mamaya. Bahagyang tumango ang itim na wildflower, pinipigilan ang kanyang mga pagdududa. Dahil ganoon nga, maghanda na tayo para umalis. Dapat ay makakarating na tayo sa lugar ngayon. Tumingin ng malalim si Sanzobay kay Terence at ngumiti, hindi ninyo kailangang isapuso ang bagay na ito. Ang lahat ng mga natamo ay hahawakan pa rin ayon sa napagkasunduan natin noon. Ang dapat sanay sa inyo ay tiyak na hindi mababawasan kahit isang sentimo.
Mahinang sagot ni Terence. Hindi naman siya interesado sa plano ng pamamahagi noon, mga Pathfinders lang naman sila, kung tutuusin, at hindi mahalaga kung ano ang sabihin nila. Para sa ikabubuti ito. Malamig na sumangot ang itim na wildflower at hindi na nagsalita pa. Nagsimulang linisin ng iba ang kampo at naghanda ng mga simpleng pagkain. Pagkatapos ipamahagi ang mga ito, umalis na sila. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, nakarating ang grupo sa target na lokasyon sa mapa ng mga itim na wildflower. Ito ang lugar. Ang berdeng malademonyong banal na libingan. Nakita ni Chiniyang ang isang malaking kalahating bilog na libingan na bato na nababalot ng hindi mabilang na berdeng baging sa hindi kalayuan. Ang kanyang balingkinitang mga mata ay sumabog sa isang nakakagulat liwanag. Totoo ang alamat. Mayroong isang berdeng malademonyong banal na libingan sa madilim na berdeng lambak ng demonyo. Ang pinakamalaking sikreto ng madilim na berdeng lambak ng demonyo ay nakatago rito. Tama iyan. Kung ikukumpara sa mga kayamanang nakatago sa berdeng malademonyong banal na libingan, ang mga makalangit na materyales at makalupang kayamanan sa madilim na berdeng malademonyong lambak ay walang-wala. Talagang mayaman tayo sa pagkakataong ito. Puno rin ng ngiti ang mukha ni Sanzubay, at may bahid ng pananabik sa kanyang mga mata. Magmadali tayo at buksan ang pinto patungo sa berdeng malademonyong banal na libingan. Baka doon tayo magpalipas ng gabi. Matapos mawala ni Sinjen ang tatlo sa kanyang mga tauhan, naging mas mahinahon siya at hindi na nagpatuloy sa pagbibigay ng mga utos. Ngayon, tahimik na rin siyang sumusunod sa koponan. Dumating ang grupo ng mga tao sa harap ng berdeng libingan ng Diyos na parang demonyo. Isa sa mga tauhan ni Chiniyang ang naghanap sa paligid ng libingan at mabilis na natagpuan ang mekanismo para mabuksan ang pinto. Hindi gumalaw sina Terence at ang itim na wildflower, bagkus ay malamig na tumingin sa kanila mula sa gilid. Sumenya si Sanzubay kay Sinjen para tumulong. Pinaandar nilang dalawa ang mekanismo sa magkabilang gilid ng lapida. Maya-maya, kasabay ng isang langit-ngit, ang malaking kalahating bilog na bunten ay nahati mula sa gitna. Ang makakapal na baging ay nahati rin sa mga gilid na nagpapakita ng isang hagdanan patungo sa ilalim ng lupa. Kailangan ng dalawang amo ang pasukan para sabay na mabuksan ito. Kung mag-isa lang si Terence, baka wala siyang magawa. Siyempre, maaaring makadaan ng isang essence spirit. Sa pagtingin sa hagdanan, may ilang puting buto na nakalatag sa lupa. Malamang na mga bangkay ang mga ito na naiwan noong unang panahon. Ang kanilang laman at dugo ay tuluyang nabulok, at tanging mga maputlang buto na lamang ang natira upang salubungin ang mga bagong manlalakbay. Ang berdeng libingan ng Diyos ng Diablo ay hindi nga simple, at saka, parang may nakapag-explore na nito. Mahirap sabihin kung may naiwan pa. Napabuntong hininga si Sanzubay, nanginginig ang kanyang mga mata. Sa tingin ninyo dapat ba tayong bumaba at tumingin? Siyempre naman. Nandito na tayo, kaya wala nang dahilan para umatras tayo. Isa pa, may patay na tao sa pintuan, ibig sabihin ay maaaring hindi pa naagaw ang kayamanan. Kaya, kailangan nating pumasok at tingnan ito kahit anong mangyari. Agad na ipinahayag ni Chiniyang ang kanyang opinyon, at sumang-ayon din ang iba. Sa wakas ay nakarating na sila rito matapos ang napakaraming paghihirap, paano sila makakabalik dahil lang sa nakakita sila ng ilang puting buto. Itim na ligaw na bulaklak, kayong dalawa ang magiging tagapagtanggol. Pumasok kayo at tingnan ninyo. Lumingon si Chiniyang at agad na nagutos sa walang pag-aalinlangang tono, ngayon na ang pinakamagandang panahon para linisin mo ang pangalan mo. Hanggat kaya mong tapusin ang misyon, maniniwala kami na inosente ka. Bakit tayo mauuna? Kung pag-uusapan ang hinala, lahat ng naroon ay naghihinala. Ano pa ang saysay ng pagkukunwari sa kanila? Kung tutuusin, maghihiwalay na lang tayo ng landas at itingnan kung sino ang totoo. Ngumisi ang itim na wildflower at nagayos ng sarili bilang isang mandirigma. Huwag mong isipin na kaya mo kaming talunin dahil lang sa mas marami kang tauhan. Gusto kong makita kung gaano karaming tao ang handa mong mamatay para harapin kami. Isang malaking alon ng mga benepisyo ang inihanda. 7,172. Sa tingin mo ba talaga ay hindi kami nangangahas na patayin kayo? Lahat kayo, humanda kayong patayin sila. Itinaas ni Chiniyang ang kanyang braso at pinaikit ang kanyang mga mata sa itim na ligaw na bulaklak, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maikakailang hanggang pumatay.
Hindi ako naniniwala na kayong dalawang basura ay kayang baligtarin pa rin ang kalangitan sa aking mga kamay. Handa nang lumaban ang mga tauhan ni Sanzobay at Qin Iyang, nakatutok ang kanilang mga sandata kay Terence at sa itim na ligaw na bulaklak. Tanging ang mga tao mula sa dilaw na templo ang nanatiling hindi natinag, naghihintay sa desisyon ng kanilang amo. Ngumiti ng malamig si Xinjen. Nang makita ang mga kilos ni Sanzobay at Qin Iyang, alam niyang may kakaibang nangyayari sa kanilang dalawa. Noong una, 70% lang sigurado si Xinjen sa kanilang hinala, pero ngayon ay masasabi na niyang ang grupong Bai at Wen ang may kagagawan nito. Tumigil ka. Ngayong nasa harap na nila ang berdeng malademonyong banal na libingan, dapat lahat ay nasa iisang sitwasyon at magdulot ng panloob na alitan na magpapahina sa kanilang lakas. Sa huli, maaaring lahat sila ay mailibing sa berdeng malademonyong banal na libingan. Ito ba ang resultang gusto mo? Hindi nagpatuloy si Xinjen sa pagiging tahimik, bagkus ay matatag niya silang pinigilan. Naunawaan din niya na dahil nagtutulungan sina Sanzobay at Qin Iyang, tuluyan na siyang nasusuklam. Ang pag-iwan kina Terence at itim na wildflower na buhay ay makakabuti lamang sa kanya. Bagamat hindi naman magiging dehado si Xinjen kung makakalaban ni Sanzobay at ng iba pa si Terence, wala siyang gaanong tiwala kay Terence at sa itim na wildflower. Pakiramdam niya ay walang gaanong lakas ang 2 taong ito at hindi kayang magdulot ng malaking banta kina Sanzobay at Qin Iyang. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, mas mabuting hayaan na lang na maging patibong sina Terence at ang itim na wildflower. May katuturan ang sinabi ng matandang dilaw. Itabi ninyo ang inyong mga armas at pag-usapan ninyo. Maaari natin itong pag-usapan. Umikot ang mga mata ni Sanzobay at humajejek ng ilang beses. Sinubukan niyang patahimikin ang lahat. Itim na wildflower, huwag kang masyadong ma-excite. Bago lang kayong dalawa rito. Wala pa kayong naiambag. Sa team, kung wala kayong maiambag, wala kayong karapatang magsalita, at wala kayong karapatang mamahaji, kaya dapat kami ang maging pathfinder mo, di ba? Tinitigan siya ng itim na wildflower. Ganito rin ang sasabihin ko. Hanggang sa huli, maghihiwalay na tayo. Dito na magtatapos ang ating kooperasyon. Sige, gawin na ninyo ang kailangan ninyong gawin. Hinahanap mo ang kamatayan. Binunot ni Qin Iyang ang kanyang sandata, at sinundan ito ng kanyang mga tauhan, pinalibutan ang mga itim na ligaw na bulaklak at si Terence. Subukan nyo. Alam nyo ba kung anong klaseng tao si Romal? Biglang bumilis ang tibok ng puso ng itim na wildflower, totoo ang balak pumatay ni Qin Iyang, at agad niyang sinabi kay Terence, kahit makuha mo pa ang lahat sa berdeng malademonyo at banal na libingan, hindi ka mabubuhay hanggat nasusugatan si Romal kahit kaunti. Itim na ligaw na bulaklak, hindi na namin kailangang malaman ang iyong pinagmulan. Ito ang madilim na berdeng malademonyo na lambak, at anumang pagkakakilanlan o pinagmulan ay huwad sa paglilitis. Kung wala kang sapat na lakas, nararapat kang patayin. Kung sa tingin mo ay matatakot mo kami gamit ang kahangahangang pinagmulan mo, sabi ni Sanzobay nang may bahagyang ngiti, malaki ang iyong pagkakamali. Oo nga. Kahit ikaw pa ang hari ng kalangitan, kapag sumali ka na sa aming koponan, kailangan mong makinig sa aming mga utos. Maliban kung matatalo mo kami, walang silbi ang iyong katayuan at pinagmulan. Humakbang pasulong si Qin Iyang at sinabi sa mapang-asar na boses, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Gusto mo bang makinig sa mga utos ko o gusto mo nang mamatay? Itim na ligaw na bulaklak, Romal, maaaring hindi ka mamatay kung ikaw ang manggenguna, ngunit kung hindi ka sasang-ayon, tiyak na matatapos ka. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Sina Sanzobay at Qin Iyang, isang mapula ang mukha at isang maputi ang mukha, ay sabay-sabay na umawit at nagyabang. Hindi problema kung gusto mong mag-scout tayo, pero ang sama ng ugali mo ang dahilan kung bakit ako nalulungkot. Tinaas ni Terence ang kilay at sumulyap kina Sanzobay at Qin Iyang, habang kinukuskus ang kanyang mga labi. Sobrang hindi ako masaya ngayon. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo. Gusto mo bang mabuhay o mamatay? Magsabi ka lang ng kahit ano, bilis. Ipinahayag ni Qin Iyang ang kanyang pagkainip, at ang kanyang mga tauhan ay mukhang sabik na sumubok, na parang papatay sila ng isang tao. Gayunpaman, walang umasa na si Terence ang unang gagawa ng hakbang. Nakabunot ang malademonyong espadang nananakmal, at isang itim na liwanag ang sumilay.
Ang martial artist na pinakamalapit sa kanya ay hindi man lang nagkaroon ng oras para gumanti, at ang kanyang ulo ay hiwalay sa kanyang katawan. Siyempre, ang namatay ay isa sa mga tauhan ni Qin Iyang. Ang mga tauhan ng dilaw na templo ay nasa likuran nila at hindi sumama. Ang mga tauhan ni Sanzobay ay nakakalat sa paligid, at medyo malayo sila, kaya ang malas na lalaking ito ay natama ng talim ng kutsilyo. Kung gusto kong pumatay ng tao, wala ni isa sa inyo ang makakapidyaw sa akin. Isa pa, lagi akong pumapatay ng tao sa lantad na lugar, hinding-hindi kita sasaksakin sa likod. Matuwid ang mga salita ni Terence, ngunit hindi mapigilan ng itim na ligaw na bulaklak ang pagkunot ng kanyang mga labi, na nagdagdag ng salitang duwag sa kanyang puso. Ang lakas ng loob mong patayin ang mga tao ko. Galit na galit si Qin Iyang, pero bigla siyang tumigil. Masyadong biglaan ang pag-atake ni Terence, at parang isang kulog at kidlat, walang paraan para pigilan ito. Alam ni Qin Iyang na maaaring hindi niya maharangan ang gayong pag-atake kung siya ay mabigla. Medyo natakot siya at hindi nang ahas na magpatuloy sa pagsulong. Parehong gulat sina Sinjin at Sanzobay. Hindi nila inaasahan na ang taong itinuturing nilang pamatay kanyan ay magiging ganito kalakas nang ilabas nito ang kanyang mga pangil. Paano kung napatay ko siya? Ano ang magagawa mo tungkol dito? Sinulyapan ni Terence si Qin Iyang nang may paghamak at itinago ang kanyang espada, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Inabot ni Sanzobay ang kamay ng galit na si Qin Iyang Wen para pigilan, kahit hindi siya naglakas loob na sumulong. Siyempre naman. Magka-partner tayo. Paano tayo hindi mag-usap ng maayos? Ngumiti si Sanzobay na parang walang nangyari. Hindi man lang niya sinulyapan ang bangkay na nasa lupa. Romal, kung mayroon kang anumang ideya, sabihin mo lang. Nakikinig kaming lahat. Gaya ng inaasahan, kung gusto ng isang tao na magkaroon ng karapatang magsalita, anumang kontribusyon o puntos ng merito ay pawang kalokohan lamang. Tanging lakas lamang ang makakamit ng respeto. Hindi sapat ang pagiging determinado ni Terence para tuluyang supulan sina Sanzobay at ang iba pa, ngunit sapat na ito para takutin ang balanse ng kapangyarihan sa grupo. Kaya naman hindi naglakas loob si Sanzobay na kumilos ng padalos-dalos. Kung talagang lalaban siya kina Terence at sa itim na ligaw na bulaklak, si Sinjin ang makikinabang sa huli. Una sa lahat, sumasang-ayon ako na kailangan mong mag-ambag sa koponan, para pumayag din ako sa paggalugad na ito. Gayunpaman, may isang punto. Hindi natin ito maaaring gawin sa lahat ng pagkakataon. Wala kang anumang pagtutol, hindi ba? Sumulyap si Terence kina Sanzobay at sa iba pa nang walang pakialam. Nang makitang wala silang sinabi, nagpatuloy siya, ang berdeng libingan ng Diablo ay tiyak na puno ng panganib. Tiyak na maraming lugar ang kailangang tuklasin. Kung pupunta tayo roon sa bawat pagkakataon, matatapos tayo ng wala pang 2 o 3 beses. Hindi mo kami tatretuhan ng ganito, di ba? Naisip ni Sanzobay, hiniling ko sa inyong dalawa na maging kalaban ng mga kanyan, pero hindi ba't iyon mismo ang gusto kong gawin sa inyo? Pero hindi nila masasabi iyon ngayon. Tutal, ang lakas ni Terence ay hindi mas mahina kaysa sa kanila, at hindi magandang makipaglaban sa isang gurong tulad niya. Isang malaking alon ng mga benepisyo ang inihanda. 7,173. Kung ang buong team ay nasa ilalim ng kontrol ni Sanzobay, baka naalis na niya agad si Terence at ang itim na wildflower. Nakakalungkot na ang tatlong partido ay nagpipigil sa isa't isa, pinapanatili ang isang maselang balanse. Hindi kailanman tatalon si Sanzobay at kalabanan si Terence. How. Marunong talagang magbiro si Romal. Paano natin nagagawang tretuhin ng ganito ang sarili nating mga kasama? Siyempre, hindi mangyayari yan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sanzobay, at agad siyang humikab at sinabing, Romal, pagkatapos mong matagumpay na ma-explore ang landas sa pagkakataong ito, natural lang na iba na ang gagawa nito sa susunod. At pagkatapos, sa susunod. Sa susunod na pagkakataon na ba natin? Tumingin si Terence kay Sanzobay nang may bahagyang ngiti at pinutol ito, ang pangkat na ito, kasama na tayo, ay binubuo ng 4 na maliliit na koponan. Pagdating sa scouting, syempre, bawat koponan ay magpapalitan. Sa tingin mo ba ay tama ako? Tumawa ng tuyo si Sanzobay. Sasabihin na sana niya na sina Terence at ang itim na wildflower ang magiging pathfinders muli. Gusto niyang ilagay ang kanyang sarili, si Sinjin, at si Qin Iyang sa iisang grupo.
Naniniwala siyang hindi tututol sina Sinjin at ang itim na Wildflower kung mapabilang sina Terence at ang itim na Wildflower sa iisang grupo. Hindi niya inaasahan na matutupad ni Terence ang plano niya at puputulan ang lahat ng posibilidad. O sa halip, dapat tayong magpalitan sa paggalugad ng daan. Sa ganitong paraan, walang sino man ang matatalo. Ano sa palagay mo? Humakbang si Terence paabant nang wala silang sinabi. Kung ganoon nga, kami ng kapatid ko ang bahala sa dalawang pagkakataon na kailangan naming galugarin ang daan. Hindi. Maghati tayo sa maliliit na grupo at magpalitan tayo sa scout. Sa ganitong paraan, magiging patas ito para sa lahat. Si Sinjin ang unang lumabas at sumang-ayon sa mungkahi ni Terence. Kung magpapalitan ang lahat, maaaring malipol ang buong koponan kung patuloy na lilito ang panganib. Ayaw niyang makita ang sarili na mapunta sa ganoong kalagayan. Naisip din ito ni Sansobay at Chin Iyang at agad silang sumang-ayon. Maganda ang magpalitan sa maliliit na grupo dahil sina Terence at ang itim na Wildflower ang unang darating. Kung titingnan ng mga buto sa CP, posible na patay na silang dalawa sa unang paglabas nila, kaya hindi na kailangang magtalo pa ngayon. Kung mawawala ang isa sa kanila ni Terence o ng itim na Wildflower dito, mas madali pang makontrol ang natitira. Sige, ngayong handa na ang plano. Romal, itim na ligaw na bulaklak, sino ang mauuna? O magkasama ba kayong dalawa? Tumingin si Sansobay kay Terence at sa itim na ligaw na bulaklak nang may ngiti sa kanyang mukha. Napagdesisyonan niya na kung sila ay nasa panganib, hindi niya sila tutulungan, mukhang lubhang mapanganib ang daanang ito, kaya dapat kayong maghanda ng mabuti. Kung kailangan ninyo ng anumang kagamitan, sabihin lamang sa amin, at baka may pahiram namin ito sa inyo. Salamat sa kabaitan mo, pero hindi namin kailangan yan. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay bago naglakad papunta sa pasukan ng hagdan. Mauna na ako sa pagkakataong ito. Mag-ingat kayong lahat. Nagulat ang itim na Wildflower, at mabilis na hinaila pabalik si Terence. Papasok ka lang ng ganito. Paano ka naman nakakapag-arte? Mahiwaga ang berdeng malademonyong libingan, at normal lang na maging mapanganib ito. Kung may mangyari kay Terence, kahit ang itim na ligaw na bulaklak ay makakaisip kung ano ang mangyayari sa kanya, kaya labis siyang nag-aalala para sa kaligtasan ni Terence. Ate Elisa, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ngumiti si Terence nang nakakaaliw at tinapik ang likod ng kamay ng itim na ligaw na bulaklak. Hinailan niya ang kamay nito palayo. Teka lang at tingnan mo, matatapos din yan. Hindi masyadong inisip ni Terence ang mga hagdan ng may buto, walang gumagalaw sa espasyo ng Jade, at walang mga alerto, na nangangahulugang walang panganib. Mukhang nakakatakot ang mga hagdan, ngunit hindi ito naiiba sa mga normal na hagdan. Gusto pa sanang magsalita ni Black Wildflower, pero pinigilan niya ang sarili. Tumanggaw siya kay Terence at tumabi. May ngiti sa labi si Terence habang hawak ang demonyong espada sa kanyang baywang gamit ang isang kamay at ang isa naman ay sa likod. Madali siyang pumasok sa pasukan at bumaba ng hagdan. Hindi man lang kumurap sina Sansobay at ang iba pa habang pinapanood ang pagbaba ni Terence nang may kinakabahang mga ekspresyon. Hindi nila alam kung dapat ba silang umasa ng kapayapaan o isang unos ng mga pag-atake na gagawing salon si Terence. Ano man ang kanilang iniisip, mabilis na nawala si Terence sa kanto, naiwan lamang ang mahihinang yabag na papanatili ng matatag na ritmo. Maya-maya, naging mas malinaw ang mga yabag, at lumingon si Terence. Bahagya siyang ngumiti sa pasukan, may kabuoang 776 na baitang sa hagdanang ito. Naglakad ako pabalik-balik sa bawat baitang, kaya walang panganib. Lahat ay maaaring pumasok na. Medyo nainis si Sansobay. Kung alam lang niya na hindi mapanganib ang unang yugto ng berdeng nicho ng Diyos ng mga demonyo, sana'y siya na mismo ang pumunta. Tiyak na mas marami pang mapanganib na lugar ang darating, at tiyak na mas mahirap ito kaysa sa simula. Nalinlang siya ng mga sumpang butong iyon. Ang galing naman. Mabuti naman at ayos ka lang. Gaman ang ngiti ng itim na Wildflower, nawala ang kanyang kaba nang mabilis niyang hinawakan ang braso ni Terence. Alam kong magiging maayos ka. Kung sasabihin kong ayos lang, siguradong ayos lang. Nagkibit balikat si Terence habang nakangiti bago lumingon kay Sinjin at sa iba pa. Tara na. Ako na ang manggenguna, sumunod lang kayo sa akin. Kaya naman, umalis na ang buong koponan. Tungkol naman sa taong pinatay ni Terence, wala nang bumanggit sa kanya, kahit ang kanyang mga kasamahan sa koponan.
Matapos makapasok ang lahat sa hagdan, ang bangkay ay unti-unting kinakalawang at natunaw sa lupa, mabilis na naglaho ng walang bakas. Gayunpaman, walang nakakita sa eksenang ito. Pinangunahan ni Terence ang daan pababa dala ang itim na ligaw na bulaklak, at di nagtagal ay narating niya ang tuktok. Walang kakaiba noong una, ngunit ang huling lalaki ay naghulog ng isang punyal nang madaanan niya ang isang kalansay. Tila ito ay may magandang kalidad. Nagkataon lang na nasira niya ang kanyang sandata sa nakaraang labanan, kaya pinulot niya ang maikling kutsilyo at naghanda para sa pag-aasikaso nito. Hindi niya inaasahan na isang itim na alupihan na kasing laki ng palad ang nakatago sa ilalim ng maikling kutsilyo. Pagkakuha niya ng maikling kutsilyo, agad na hiniwa ng itim na alupihan ang palso ng lalaki ng kasing bilis ng kidlat at bumulusok sa pagitan ng kanyang baluti at guwantes. Napasigaw ang malas na lalaki at bumagsak sa lupa. Matapos ang ilang marahas na pagkibot, napigilan niya ang paghinga. Huli na para tulungan siya ng iba. Anong problema? May makapagsasabi ba sa akin kung ano ba talaga ang nangyayari? Nagalit ng husto si Sinjen. Nasa likuran ng kanyang pangkat, kaya natural lang na isa sa kanyang mga tauhan ang namatay. Hindi naging madali para kay Terence na patayin si Chin Iyang ngayon lang, ibinabalik ang kanilang bilang sa parehong panimulang linya, at ngayon ay isa na naman ang patay. Boss Wang. Pinulot niya ang punyal sa lupa, at pagkatapos, parang may nakapasok sa damit niya. Isa sa kanyang mga nasasakupan ang umatras ng ilang hakbang dala ang patuloy na takot. Hindi siya nang ahas na lumapit sa patay at malas na lalaki, sa takot na baka magdusa rin ito. Isang malaking alon ng mga benepisyo ang inihanda. 7,174. Nang pulutin ng malas na lalaki ang maikling kutsilyo, halos napansin na niya ito. Kahit hindi niya ito nakita ng malinaw, may alam siya. Namutla ang mukha ni Sinjen. Dahil ba talaga ito sa isang bali na kutsilyo? Kung hindi lang namatay ang malas na lalaking iyon, malamang napatay na siya ni Sinjen ngayon. May mga armas din ang mga taong namatay noon. Kahit hindi angkop ang mga ito, hindi imposibleng matanggap ang mga ito, di ba? Bakit pa siya pumunta rito para kunin ang maikling kutsilyo? Karapat-dapat lang talaga siyang mamatay. Gayunpaman, hindi masabi ni Sinjen ang mga salitang ito kahit anong mangyari. Hindi niya mailabas ang galit sa kanyang puso, kaya't ang kanyang ekspresyon ay napakapangit. Mabilis na natuyo ang katawang nakahandusay sa lupa, halos sa bilis na nakikita ng hubad na mata, mula sa pagiging isang normal na tao patungo sa isang tuyong bangkay. Pagkatapos, isang maitim at malinaw na alupihan ang bahagyang nagpakita ng ulo nito, ngunit mabilis na umatras. Lahat ng nakakita nito ay napaatras ng ilang hakbang, natatakot na sila ang susunod na tuyong bangkay. Gustong-gusto ni Sinjen na patayin ang alupihan, ngunit natatakot siyang baka may mangyari pang iba. Tinadyakan niya ang kanyang paa at sumigaw, "Tara na." Nawala na sila ng kanilang mga tauhan. Nandito sila para sa mga kayamanan sa berdeng libingan ng Diablo. Imposibleng mapasabit sila sa isang alupihan. Kung may ilang tao pang mamamatay, hindi alam ni Sinjen kung gaano karaming awtoridad ang natitira sa kanya. Ganito ka ba mag-scout? Nawala na naman ako ng isa pang tao, sino ang magbabayad para dito? Hindi na nakatiis si Sinjen at nagpas siyang ibuhos ang kanyang galit kay Terence. Ibig mong sabihin ay kailangan kong dumaan sa lahat ng lugar at huwag hayaang may mabuhay na kahit anong bagay. Malamig na tumawa si Terence, hindi niya hahayaang makalusot ang mga taong tulad niya. Sinjen, tatanungin kita ngayon, sino ang gusto mong sisihin dito? Biglang nawala ng malay si Sinjen, at lalo siyang nakaramdam ng depresyon. Maaaring dalawang tao lang sina Terence at ang itim na wildflower, ngunit naipakita na ni Terence ang kanyang kapangyarihan. Sa kasalukuyang sitwasyon ni Sinjen, hindi magandang ideya na makialam kay Terence. Kung maaari lang, dapat niyang sikaping maging mabuting panig kay Terence, kaya hindi alam ni Sinjen ang isasagot sa tanong ni Terence. Sige. Aksidente lang yon. Sana bawasan niyo ang mga sinasabi ninyo. Umikot ang mga mata ni Sanzobay at sinubukang patahimikin muli ang sitwasyon. Kung tungkol naman sa kung sinusubukan ba niyang makuha ang pabor ni Terence o hindi, hindi pa iyon alam. Pareho tayo ng sitwasyon. Ituloy na natin. Umiling si Terence at hindi sila pinansin. Sumenyas siya sa itim na ligaw na bulaklak na sumunod sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi maganda ang ekspresyon ni Sinjen at Chin Iyang, pero pinipigilan lang nila ang kanilang pagkadismaya.
Isinama nila ang kanilang mga tauhan at sumunod kay Terence, binalaan silang huwag hawakan ang kahit ano pa. Dahil sa natutunang aral, natural na hindi nang ahas ang iba pang mga tao na gumalaw. Sumunod silang lahat kay Terence nang may pagsunod. Ang ilan ay sumunod pa nga ng malapitan sa mga yapik ni Terence matapos ang maingat na pagmamasid, dahil sa takot na baka sila ay mamatay kung magkamali sila ng hakbang. Dahil doon, wala nang ibang nangyari sa hagdanan. Mabilis na nakarating ang grupo sa ibaba at nakita ang isang malaking pintong bato sa dulo ng daanan. Sa harap ng pintong bato, may dalawang maliliit na silid na bato sa mga pader na bato sa magkabilang gilid ng daanan. May hanay ng mga istant na gawa sa kahoy sa bawat silid na may maraming gamit. Hindi nisip ni Terence na mahalaga ang mga ito, ngunit nagningning ang mga mata ni Sinjan, Sanzubay, at ng iba pa nang makita ang mga ito. Sabik na silang sunggaban ang mga ito at kunin ang mga ito. Kahit ang itim na wildflower ay hindi naiiba, sabik na sabik siyang subukan si Terence. Romel, noong bumaba ka kanina lang, pumasok ka ba? Kinalma ni Sanzubay ang sarili at humarap kay Terence na parang walang nangyari, hindi kita pinaghihinalaan, pero maraming bakanteng espasyo sa mga istant sa loob. Ha! Hindi ba't ka hinala yan sa akin? Malamig na ngumiti si Terence, puno ng paghamak ang mukha. Wala man lang pakialam ang batang Panginoong ito sa mga bagay na ito. Sandaling tumigil si Sanzubay, inaalala ang sinabi ng itim na ligaw na bulaklak. Sinabi niya na si Terence ay may malakas na pinagmulan, at tila siya ay lubos na makapangyarihan. May tinatanong lang si Old Bay sa'yo. Bakit ka ba mayabang? Sinaman siya ng tingin ni Chin Iyang at ngumisi, bumaba ka lang mag-isa ngayon. Walang pinto sa dalawang silid na bato, at ang daming bakanteng espasyo sa mga istant. Hindi na nakakapagtaka na may kinuha kang ilang bagay. Anong masama sa pagtatanong sa iyo? At hindi man lang niya ito nagustuhan. Natatakot ako na natago mo na ang lahat ng gusto mo, di ba? Aling mata mo ang nakakita niyan? Kung bobo ka, magpakabait ka at huwag magsalita. Natatakot akong nakakahawa ang katangahan. Agad na sumagot ang itim na ligaw na bulaklak. Pareho sila ni Terence ng sitwasyon ngayon, o sa halip, kailangan niya ang proteksyon ni Terence. Natural lang na mas protektahan niya ito, tingnan mong mabuti. Hanggat hindi ka ganap na vlog, dapat mong makita na maraming alikabok sa sahig at sa mga istant. Kung may pumasok o kumuha ng isang bagay, sa tingin mo ba ay wala ng bakas? Hindi nakapagsalita si Chin Iyang dahil may katuturan ang sinabi ng itim na ligaw na bulaklak, at nakita niyang totoo iyon. Maging ang alikabok sa sahig ng silid na bato o ang mga istant, lahat ng iyon ay buo at walang anumang bakas. Maayos pa rin ang alikabok sa lupa, dahil may kakayahan ang mga eksperto na hindi mag-iwan ng anumang bakas, ngunit ang istant ay wala. Hanggat may isang bagay na unang kinuha, tiyak na may mga bakas pa rin. Hahaha, lahat kayo, tumigil na kayo sa pagsasalita. Nagkamali ako ngayon lang. Hindi ko dapat pinagdudahan si Romel. Kasalanan ko lahat. Muli, humakbang si Sanzubay para ayusin ang sitwasyon, at inako pa ang sisi sa sarili niyang mga pagkakamali. Kapatid na Romel, pasensya na. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, pangako ko na hindi na ito mangyayari sa susunod. Kumunat ang noo ni Terence. Maganda ang pinagsasabi ni Sanzubay, pero multo lang ang maniniwala na wala nang susunod. Gayunpaman, hindi mahalaga iyon. Hindi siya interesado sa iniisip ng isang maliit na figure. Sige, medyo abala ang lahat, kaya simulan na natin. Ngayon, paano ninyo planong ipamahagi ang mga gamit sa dalawang silid na bato na ito? Kumaway si Terence at sumulyap kay Sanzubay at sa iba pa, gagawin ba natin ito ayon sa napagkasundoan natin dati, o may iba pa bang mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin? Ito. Sa aking palagay, hindi madaling ipamahagi ang mga bagay sa mga silid na bato. Bukod dito, ito ang unang ani pagkatapos makapasok sa berdeng libingan ng Diyos ng mga demonyo. Bakit hindi natin subukan ang ating swerte at makipagkompetensya sa bilis? Kung sino ang unang makakuha nito ay siya ang makakakuha nito. Pagkatapos nating makapasok sa berdeng libingan ng Diyos ng mga demonyo, gagawin natin ang napagkasundoan natin. Ano sa palagay mo?
Hinawakan ni Sanzobay ang kanyang baba at nag-isip sandali. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, sa anumang kaso, si Kuya Romal ay walang gaanong interes sa mga produktong ito, kaya bakit hindi natin hayaan ang mga batang ito na subukan ang kanilang swerte? Ano sa palagay ninyo? Ang mga bagay sa mga stand sa magkabilang gilid ng silid ay mga bagay na maaaring direktang gamitin sa labanan at magpapataas ng pinsala. Ayaw ni Sanzobay na makuha ito ni na Terence at ng itim na wildflower, kaya iminungkahi niya ito. 7,175. Natural lamang na sina Sinjan at Chin Iyang ay kakampi ni Sanzobay sa bagay na ito. Agad nilang ipinahayag ang kanilang pagsang-ayon. Dahil nagkasundo na kayong tatlo, mukhang wala nang saysay ang pagtutol ko. Pinag-cross ni Terence ang kanyang mga braso, may mapang uyam na ngiti sa kanyang mukha. Kung ganoon nga, gagawin namin ang sinabi mo. Gusto sanang sumagot ng itim na ligaw na bulaklak ngunit napigilan siya ng tingin ni Terence. Dahil sa tiwala, ang tanging nagawa lang ng itim na ligaw na bulaklak ay pigilan ang kanyang galit at emph. Hahaha, prangka talagang tao si Kuya Romal. Ganito na lang natin gawin. Pumalakpak si Sanzobay at tangiting sinabi, isang tao mula sa bawat apat na panig ang magsisimula mula sa kaliwang silid na bato. Kung sino ang unang makakakuha ng bagay ay siyang makakakuha nito. May problema ba? Walang problema. Walang problema. Sabay na tumango sina Sinjan at Chin Iyang. Walang pakialam ang ekspresyon ni Terence habang tumatango rin siya. Agad na pumili si Sanzobay ng isang mabilis at maliksi na tauhan, gayon din sina Sinjan at Chin Iyang. Sa gilid ni Terence, nakatingin sa kanya ang isang itim na ligaw na bulaklak. Kung pag-uusapan ang bilis, malayo sa antas ni Terence ang itim na wildflower. Kung handa lang tumulong si Terence, malamang ay makukuha niya ang kahit kalahati ng ani. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng interes ng itim na wildflower, nag-alala ang batang Panginoong ito na walang balak tumulong. Pero walang sinabi si Terence, ayaw niyang pumunta, at ayaw rin niyang pumunta, na medyo nagpaalala sa itim na ligaw na bulaklak. Sige, napili na ang mga kandidato. Simulan na natin. Walang pakialam si Sanzobay kung sino ang kakampi ni Terence, basta't walang kikilos, iyon ang mas makakabuti. Kaya, agad niyang inanunsyo ang pagsisimula ng laban. Sabay-sabay silang tatlo na tumakbo palabas. Nakita ng itim na ligaw na bulaklak na hindi gumagalaw si Terence at hindi sinasadyang gusto sanang sumunod, ngunit hinayla siya ni Terence pabalik. Tumangala siya at nakita si Terence na umiiling. Sinasabi ba niya sa kanya na kumalma ka? Naglalaway ang itim na ligaw na bulaklak sa mga bagay sa silid na bato, ngunit hindi niya kayang suwayan ang mga utos ni Terence. Huminto siya ng may paghihinala, at sa kanya nalaman kung bakit. Sa isang kisap mata, silang tatlo ay sumugod na sa silid na bato. Halos magkapantay ang kanilang bilis, wala pang isang kapat ng distansya ng isang katawan. Pagpasok nila sa silid na bato, isang mahinang tunog ng makina ang umalangaw-ngaw, at hindi mabilang na pinong sinulid na seda ang biglang lumabas mula sa lupa. Kung hindi titingin ng mabuti, hindi ito makikita ng mata. Masyadong mabilis ang pag-atake ng tatlong tao. Nang nakaunat ang mga sinulid ng seda, wala silang oras para pigilan ang kanilang mga katawan. Sumugod sila sa siksik na mga sinulid ng seda at pagkatapos ay biglang huminto. Mag-ingat ka kay Gia. Sa wakas ay nagkaroon ng oras si Sanzobay para magbabala, ngunit huli na ang lahat. Sabay na nanginig ang mga katawan ng tatlong tao, at pagkatapos ay dahan-daang nagsimulang gumuho at dumulas pababa. Dugo at mga piraso ng laman ang nahulog sa lupa, dahilan para lumipad ang alikabok. Malabo ang mga mata ni Sanzobay. Bago pa niya maiurong ang kanyang nakaunat na braso, nakita niya ang mga piraso ng laman at dugo na mabilis na kinakalawang sa alikabok. Sa isang kisap mata, naging pulbos ang mga ito at naghalo sa alikabok. Tahimik na bumagsak at naglaho sa alikabok ang nakaunat na seda. Bumalik sa katahimikan ang silid na bato, walang pinagkaiba sa dati, na parang walang nangyari. Hindi pa nakapasok ang tatlong tao sa silid na bato. Nanlamig ang mga katawan ni Sanzobay at Sinjan Chin Iyang. Napuno ng takot ang kanilang mga puso. Mabuti na lang at ipinadala nila ang kanilang mga nasasakupan para ipaglaban ito sa pagkakataong ito, at hindi ng personal.
Kung hindi, silang tatlo sana ang mamatay ng walang buo na bangkay. Masyado silang naging pabaya. Bukod sa itim na alupihan, wala nang panganib sa hagdanan, kaya nakagawian na nilang isipin na hindi mapanganib ang dalawang silid na batong ito. Lalo na't ang hindi pa nabubuksang pinto sa harap ay nagparamdam sa kanila na hindi pa sila nakapasok sa tunay na berdeng malademonyong banal na libingan. Kaya naman, nabawasan ang kanilang pagbabantay. Alam mo na palang may problema sa silid na batong ito. Kaya niya tayo sinasadyang ipadala sa ating kamatayan. Biglang sumabog si Chin Iyang, itinuro si Terence at sumigaw, hindi nakakapagtaka na hindi kayo gumalaw. Gusto niyo bang mamatay lahat ang mga tao natin, di ba? Ha! Gusto mo talagang parusahan ang isang tao, pero wala kang mahanap na magandang dahilan. Unang beses ko lang dito, tapos sinasabi mong sinusubukan kitang iframe. Hindi ba kayo nag-alala na ako ang naunang pumasok para kumuha ng kung ano? Sumulyap si Terence kay Chin Iyang at ngumisi, ako ba ang nag-udyok sa iyo na pumasok at kunin ang mga gamit? Ako ba ang nagmungkahi ng paligsahan na, first come, first served? Huwag mong sabihin na patay na kayo pero hindi naman kami. Sinabi ko na wala akong pakialam sa mga bagay sa loob. Agad na nawala ng sasabihin si Chin Iyang. Kahit na panatili niya ang kanyang agresibong anyo, hindi na siya makapagsalita. Ano na naman kaya ang magagawa niya? Masyadong may katuturan ang mga sinabi ni Terence, at hindi niya ito mapabulaanan. Hahaha, huwag mo siyang pansinin, kapatid na Romal. Medyo galit at balisa lang si Chin Iyang Wen. Hindi niya naman sinasadya iyon. Si Sanso Bai ay isang propesyonal na tagapamagitan. Kahit na nagdurugo ang kanyang puso, pinilit pa rin niyang ngumiti at sinubukang pakalmayan ang kapaligiran. Tutal, ang isang kapatid na dumaan sa buhay at kamatayan kasama mo ay biglang nawala. Walang sino man ang magiging masaya tungkol dito. Hindi ba sa tingin mo, kapatid na Romal? Sa tingin ko totoo na hindi maganda ang pakiramdam mo, pero maaaring hindi dahil wala na ang kapatid mo. Kumunat ang ilong ng itim na wildflower at malamig na ngumisi, huwag mong sabihin ang mga walang kwentang salitang iyan. Alam nating lahat ang nangyayari sa ating mga puso. Diretsohin mo ang punto. Kapag may namamatay, sina Shenzhen, Chin Iyang, at ang iba pa ay nagpapakita lamang ng kanilang galit sa paghina ng lakas ng kanilang mga nasasakupan, ngunit hindi sila nagluksa para sa mga namatay. Sa kanilang paningin, ang kanilang mga nasasakupan ay mga kagamitan at gamit lamang. Dahil nalantad sa itim na ligaw na bulaklak, medyo nahiya si Sanso Bai. Tumangala siya sa langit at humikab, kalokohan yan. Sige, simulan na natin ang pag-uusap. Pagkatapos ng maikling paghinto, natoon ang tingin ni Sanso Bai kay Terence at nakaangiting sinabi, kapatid na Romal, ang dalawang silid na batong ito ay malapit pa rin sa hagdanan. Sa simula, dapat sana'y responsibilidad mo ang magmanman, ngunit dahil sa iyong kapabayaan, nawalan tayo ng tatlong kapatid. Huwag na muna natin itong pag-usapan sa ngayon. Susunod, dapat mo bang ito'y ang iyong orihinal na misyon? Hehe. Nakakita na ako ng mga taong walang hiya dati, pero ngayon lang ako nakakita ng taong kasing walang hiya mo. Puno ng sarkasmo ang mukha ng itim na ligaw na bulaklak, at napangisi siya, kapag may magandang bagay, ikaw ang unang kumikilos. Kapag may panganib, gusto mo kaming mag-scout. Isa pa, na-scout na ng mga tao mo ang daan. Kung sa tingin mo ay hindi ka makakapasok, sumuko ka na lang. Hindi mo masasabi yan. Sa totoo lang, hindi talaga natapos ng maayos ni Kuya Romal ang misyong ito sa pagmamanman. Anong masama sa pagpapatuloy ng misyon? Itinaya ni Sanso Bai ang kanyang pagmamalaki, at si Terence ang magiging pabigat dito. Isa pa, sa lakas ni Kuya Romal, hindi imposibleng makapasok siya sa silid na bato. 7,176. Sabi ko na nga ba wala kaming pakialam sa mga sirang bagay na yan. Kung sino man ang may gusto niyan ay pwedeng kunin yan. Hindi umatras ang itim na ligaw na bulaklak. Nakita na niya ang kakilakilabot sa silid na bato dati, at maaaring dulo lamang ito ng malaking bato. Hindi niya hahayaang sumugal si Terence anuman ang mangyari. Kung may mangyari kay Terence, hindi siya mabubuhay ng matagal. Kapatid na Romal, ano ang masasabi mo? Ayaw mag-aksaya ng oras ni Sanso Bai sa mga itim na ligaw na bulaklak, kaya itinuro niya si Terence, mukhang mahirap buksan ang pinto sa harap natin. Siguro nasa loob din ng dalawang silid na bato ang mekanismo.
Hindi tayo pwedeng bumalik ng ganito lang, di ba? Bakit hindi ako pwede? Wala namang masama kung bumalik ako ng ganito. At least ligtas naman. Ngumiti si Terence ng mapangasar at nagkibit-balikat, wala akong pakialam. Hindi alam ni Sanzobay ang gagawin. Kung talagang ayaw ni Terence ng kahit ano, ano pa ang magagawa niya bukod sa pagbantaan siya gamit ang puwersa. Ang problema ay ang paggamit ng puwersa ay maaaring hindi naman ligtas. Paano kung may mangyari na aksidente? Halimbawa, ang dilaw na templo. Sumulyap si Sanzobay kay Sinjen. Napatay nila ni Chin Iyang ang tatlo sa mga tauhan ni Sinjen, at dapat alam na ni Sinjen ang gagawin. Kung biglang atakihin si Sinjen habang nakikipag-ugnayan sila kay Terence, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Noong una, hindi nag-alala si Sanzobay. Kung magtutulungan sila ni Chin Iyang, masusupol nila si Sinjen. Gayunpaman, isa sa 3 taong namatay ngayon ay isa sa kanyang pinagkakatiwalaang eksperto. Sa pagdaragdag ng katauhan ni Chin Iyang, hindi gaanong kalaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Ang koponan ay binubuo ng 3 ni Sanzobay, 4 ni Sinjen, 5 ni Chin Iyang Wen, at 2 ni Terence. Kung magtutulungan sina Sinjen at Terence, mahirap itong hawakan. Lumingalinga si Sanzobay, at sa isang kisap mata ay napakaraming kaisipan ang sumagi sa kanyang isipan. Kasabay nito, hindi nalaglag ang kanyang kamay. Hahaha, siguro nagbibiro lang si Kuya Romal. Maaaring hindi ka interesado sa mga bagay sa silid na batong ito, pero hindi ka ba interesado sa mga maalamat na kayamanan sa berdeng malademonyong banal na libingan? Kung ayaw mo talaga, anong ginagawa mo rito? Mapagmalaki. Naisip ni Sanzobay, pero hindi niya inaasahan na maliit pala ni Terence ang mga kayamanan ng berdeng libingan ng demonyong Diyos. Para kay Terence, ano pa nga ba ang mayroon bukod sa mala-purple mist na si Lotes? Lalo na sa isang lugar na tulad nito, kung saan kahit ang mga Golden Core Cultivator ay itinuturing na mga masters, wala talagang pakialam si Terence. Kapag nakabawi na siya sa kanyang tugatog, kaya niyang sirain ang buong lungsod sa isang pitik lang ng kanyang kamay. Kaya hindi natinag si Terence sa mga salita ni Sanzobay. Nagkibit-balikat lang siya ng walang pag-aalinlangan, ang kanyang mukha ay kasing kalma ng hangin. Kapatid na Romal, nakarating na tayo sa pasukan ng berdeng libingan ng Diablo. Talaga bang papasok tayo sa bundok ng kayamanan at babalik na walang dala? Hindi sumuko si Sanzobay at patuloy na hinikayat si Terence. Bukod sa pagnanais na maging kalaban ni Terence, mayroon siyang kakaibang pakiramdam na kung gusto nilang pumasok sa berdeng libingan ng demonyong Diyos, kailangan nilang sakupin ang 2 silid na bato na ito. Matandang bay, bakit ang dami mong sinasabing kalokohan? Patay na ang lahat ng ating mga kababayan. Kung hindi siya papasok, ibig sabihin ay may binabalak talaga siya laban sa atin. Kaya ngayon, kailangan umalis ang batang ito, kahit ano pa ang mangyari. Malamig na tumawa si Chin Iyang at ikinumpas ang kanyang kamay, inutusan ang kanyang mga nasasakupan na bumuo ng isang cob-cob, nagkataon lang na gusto kong maghiganti para sa aking kapatid. Sa pinakamatagal, ito ay magiging isang labanan ng buhay at kamatayan. Ang lakas ng loob mo pa ring bunutin ang espada mo sa batang Panginoong ito. Sabi ng mga tao, nakakalimutan mo raw ang sakit kapag gumaling na ang peklat. Nakalimutan mo na raw ang sakit bago pa man gumaling ang peklat. Dumilim ang mukha ni Terence habang malamig niyang tinitingnan si Chin Iyang at ang mga tauhan nito. Ang kanyang kamay nasa hawakan na ng malademonyong espadang lumamon. Marahil ay dapat bigyan kayo ng batang Panginoong ito ng malalalim na alaala. Para lalong lumalim ang impresyon, natural lang na kailangan pa niyang pumatay ng ilan pang tao. Nanlamig ang puso ni Chin Iyang, at nag-alangan siya. Hindi niya makita ang lakas ni Terence, at nawalan siya ng kaunting kumpiyansa. Pero ngayon, hindi niya kayang aminin ang pagkatalo. Nasa kanya pa rin si Sanzobay bilang kakampi, kaya't nagngingit-ngit siya at nagtiis. Bakit na naman kayo nandito? Kalma lang kayong lahat, hindi niyo kailangang maging ganito. Si Sanzobay ay isang propesyonal na tagapamagitan sa loob ng 30 taon. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa gitna ng magkabilang panig na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kapatid na Romal, alam ni Kuya na isa kang may kakayahang tao. Hindi maaaring palakihin ng labis ang bagay na ito nang wala ka. Hanggat mabubuksan mo ang pinto, maaari mong piliin ang kalahati ng mga bagay sa silid na bato.
Pagkatapos nating makapasok sa berdeng malademonyo at banal na libingan, magkakaroon ka rin ng prioridad na pumili ng isa sa mga kayamanang matatagpuan natin. Paano? Hindi ba't ang mga bagay sa silid na bato ay pag-aari ng sinumang makakuha nito? Bakit naging kalahati ang pagpili nito? Kaya ang pamantayang ito ay para lamang sa inyo, at nagbabago pagdating sa akin. Kumunat ang noo ni Terence. Hahaha, kasalanan ito ng kapatid. Nagkagulo ang bagay na ito. Ang mga bagay sa silid na bato, kung makukuha ito ni Kuya Romal, natural lang na sa iyo ang mga iyon. Gusto ko lang sabihin na pagkatapos mong makapasok sa berdeng malademonyo at banal na libingan, ikaw ang may prioridad na pumili. Pasensya na, pasensya na. Tumawa ng malakas si Sanzubay, hindi man lang nahiya na nabunyag ang kanyang pukana. Kung gayon, tapos na ang bagay na ito. Sa katunayan, gusto ni Sanzubay na pabulaan na ni Terence. Kapag hindi sumang-ayon si Terence, maaari na niyang samantalahin ang pagkakataon para makipagkasundo. Ito ang tunay na pukana. Napataas ang kilay ni Terence. Alam niya ang iniisip ni Sanzubay, pero wala siyang pakialam. Sinasadya lang niyang makipagtulungan kay Sanzubay. Hindi naman siya naapektuhan ng panganib sa silid na bato. Hindi interesado si Terence sa mga kayamanan sa libingan ng berdeng demonyong Diyos, ngunit gusto pa rin niyang pumasok at tingnan ito. Paano kung may isa pang lilang ambon na masamang lotes? Kalimutan mo na yan. Pagagalitin kita, matandang bay. Papasok ako at susubukan. Napagkasunduan natin na akin ang mga bagay sa loob kung kukunin ko ang mga yon. Nagpasya si Terence na sumabay sa agos, hindi naman talaga siya interesado sa kung ano ang nasa loob, pero tila gusto talaga ito ng itim na ligaw na bulaklak, kaya wala siyang problema kung ibigay niya ito sa kanya. Siyempre naman, kapatid na Romal, kung kukunin mo iyan, iyon na iyan. Ako, si Laubay, ay tiyak na walang anumang pagtutol. Kumpiyansang kumabog ang dibdib ni Sanzubay. Bagamat may ilang bagay sa loob na labis niyang kinagigiliwan, kumpara sa loob ng berdeng malademonyong banal na libingan, ang mga bagay sa pasukan ay malino na basura lamang. Hindi sulit ang mga ito sa kanyang oras at pagsisikap. Ano sa tingin ninyong dalawa? Si Old Bay ang kakatawan sa inyo, di ba? Hindi nagmamadali si Terence, kaya humarap siya kina Sinjan at Chin-Iyang, at sinabi sa kanila na kailangang maayos muna ang lahat bago nila bawiin ang kanilang pangako, kung hindi kayo sasang-ayon, sabihin ninyo sa lalong madaling panahon. Wala akong problema dyan. Iniisip ni Sinjan ang relasyon niya kina Third Bay, Zhu, at Chin-Iyang Wen, at naisip din niya ang pagkuha kay Terence at sa itim na wildflower. Agad siyang tumango. Si Chin-Iyang naman ay medyo nag-aalangan. Ilang beses niyang sinulyapan ang mga istant sa silid na bato, at sa senadorias ni Sanzubay, at ubiling tumango siya at sinabing, wala rin akong problema dyan. Mabuti. Kung gayon ay ayos na. Ngumiti si Terence, inilagay ang mga kamay sa likod, at naglakad papunta sa kaliwang silid. Hindi namamalayang hinawakan ng itim na wildflower ang braso ni Terence at nag-aalalang sinabi, may tiwala ka ba? Kung hindi kami may tiwala, mas gugustuhin pa naming umalis sa berdeng Diablo kaysa sumugal. 7,177. Ate Elisa, huwag kang mag-alala, wala akong ginagawang hindi ako kumpiyansa. Binigyan ni Terence ng nakakaaliw na tingin ang itim na wildflower at tinapik ang likod ng kanyang kamay ng 2 beses bago nagpatuloy. Walang pinto ang silid na bato, kaya pumasok si Terence nang hindi naghahalo ng anumang alikabok. Hindi rin gumalaw ang mga pinong sinulid na nakatago sa ilalim ng alikabok. Natulala sina Sanzubay at ang iba pa, hindi maintindihan kung paano ito nagawa ni Terence. Natural na hindi mag-aabalang magpaliwanag si Terence sa kanila. Casual at masayang naglakad siya papasok sa silid na bato. Tumingin-tingin si Terence sa paligid at itinabi ang mga gamit sa stand bago hinaila pababa ang hawakan sa dingding. Ang pinto sa gitna ng pasilyo ay lumikha ng bahagyang tunog ng pagyanig, ngunit hindi ito agad bumukas. Malinaw na bahagi lamang ito ng mekanismo ng pagbubukas. Ang isa pang silid na bato ay dapat may katulad na mekanismo. Kapatid na Romal, paano ka nakakalabas-masok sa silid na bato ng ganoon kadali? Bakit hindi mo pinaandar ang mga mekanismong iyon? Nakita ni Sanzubay si Terence na naglalakad sa silid na bato at palabas.
Hindi niya namamalayang nagtanong siya, maaari kayang pansamantalang nawala ng epekto ang mekanismo matapos itong matrigger ng isang beses. Kung yan ang iniisip mo, wala akong pakialam kung subukan mo mismo. Nagkibit balikat si Terence at inilagay ang mga gamit sa hagdan. Wala siyang pakialam sa mga ganitong bagay, pero gusto ito ng itim na wildflower. Hahayaan na lang niya itong pumili mamaya. Tumawa ng matamlay si Sanzobay. Kahit na mayroon siyang ganoong mga hinala, imposibleng ilagay niya ang sarili sa panganib. Isa pa, naaga na ang kwartong pinasok niya, ano pa ang saysay ng pagpasok niya. Kung tungkol naman sa isa pang silid na bato, wala pang nakakapasok dito. Tanging ang langit lamang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang mga bitag sa loob. Hahaha, casual ko lang sinasabi. Dahil ipinagkatiwala ko na ang bagay na ito kay Kuya Romal, natural lang na ikaw ang dapat gumawa nito. Pwede ka nang pumasok at linisin ang kabilang kwarto. Tumawa si Sanzobay habang nagsasalita, ngunit hindi maiwasan ang kanyang mga mata na sumulya sa mga samsam ni Terence sa hagdan. Ang iba pang mga tao ay halos kapareho ni Sanzobay, marahil ay mas sakam pa. Kung hindi lang nakatayo si Terence sa tabi nila, malamang ay may nagtangkang agawin ito. Hindi pa rin alam ang kapalaran ni Terence pagpasok niya sa kabilang silid, ngunit maaaring hindi na hintayin ng mga lalaking may berdeng mata na lumabas si Terence at magsimulang lumaban. Kailangan niya lang munang makuha ang mga gamit kung gusto ni Terence na maibalik ang mga ito, kailangan niya lang siyang kulitin ng kaunti at makukuha na niya ang magagandang gamit. Kung ikukumpara sa mga mabubuting bagay na ito, ano nga ba ang mukha? Malamig na tumawa si Terence sa sarili niya, inaasahan na niya ito simula pa noong itinapon niya ang bagay sa hagdan, o baka isa lamang itong patibong na inihanda ni Terence. Kung may sino mang tatalo ng walang ingat, nararapat lang na mamatay. Gayunpaman, nahulaan ni Terence na hindi gagawin ito ni Sinjen, Sanzobay, at Chin Iyang. Hahayaan nilang ang kanilang mga tauhan ang sisihin. Sige, hindi naman sayang ang oras. Sandali lang kayo, tatapusin ko agad. Tumanggaw si Terence nang nakangiti at pumasok sa isa pang silid na bato. Kasabay nito, sina Sanzobay at Sinjen Chin Iyang ay nagpakuha ng mga samsam sa digmaan sa hagdan gamit ang kani-kanilang mga tauhan. Gaya ng inaasahan ni Terence, determinado ang mga lalaking ito na magnakaw muna. Ha! Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang mga bagay na iyan ay nakalalasan. Huwag mong hawakan. Kung hindi, mamamatay o nang walang kabuluhan. Hindi man lang lumingon si Terence, subukan ng mga hindi naniniwala sa akin, wala akong pakialam. Tumigil ang tatlong lalaki at nagpatuloy sa pag-atake ng buong lakas. Hindi sila naniwala sa kahit isang salita ni Terence. Walang nakitang lason si Terence nang ilabas niya ito. Bukod dito, lahat sila ay gumawa ng mga hakbang laban sa lason nang pumasok sila sa madilim na berdeng malademonyo na lambak, kaya ano ang dapat ikatakot? Mag-agaw. Sa tatlong grupo, ang panig ni Sanzobay ang pinakamalakas, kaya siya ang unang kumuha ng gamit. Gayunpaman, bago pa man tuluyang maipakita ang kanyang masayang ekspresyon, agad itong napalitan ng takot. Nakakalason talaga. Nakakalason talaga. Isang sigaw lamang ng pagkagulat ang iniwan ng malas na lalaki bago siya natamba at bumagsak sa lupa. 2 beses siyang napangiwi sa lupa, at ang kanyang mukha ay umitim na. Umagos ang dugo mula sa kanyang 7 butas, at siya ay namatay. Ang dalawa pa, na medyo mas mabagal, ay agad na natakot. Desperadong ikinumpas nila ang kanilang mga kamay, na muntik nang humawak ng kung ano, at bahagya na lamang naiwasan ang target. Gayunpaman, dahil sa pagmamadali nilang dalawa, aksidente silang nagbanggaan. Pareho silang napasigaw sa gulat at natamba sa kakaibang paraan. Mas malas ang Chin Iyang, noontog ang ulo niya sa hagdan kung saan naroon ang mga samsam ni Terence. Halata ang mga kahihinatnan. Sa 3 taong sumalakay, tanging ang tauhan ni Sinjen lamang ang nakaligtas. Sa tunayan, nagkaroon ng pagkakataon si Sinjen na iligtas ang nasasakupan ni Chin Iyang. Siya ang pinakamalapit, at hanggat tumugon siya sa oras, walang magiging problema. Gayunpaman, ngayong naglalaban na silang tatlo, hindi pinalampas ni Sinjen ang pagkakataong ito para pahinain ang kanyang kalaban.
Gumalaw siya, ngunit gumalaw siya para iligtas ang kanyang tauhan na hindi nangangailangan ng tulong, at hinaranggan din ang posibleng ruta ng pag-atake ni Qin Iyang. Wang Si, anong ibig mong sabihin? Halos mabaliw si Qin Iyang sa galit. Gaano nakatagal? Nawala na naman siya ng isa pang piling nasasakupan. Anong ibig mong sabihin? Walang pakialam na lumingon si Xinjen, hindi man lang natatakot kay Qin Iyang, masama ba na iligtas ko ang sarili kong kapatid? Ayos lang kung hindi kita mailigtas noong tinambangan ka, pero paano ko hindi kita mailigtas kung may nangyari sa harap ko? Hindi makapagsalita si Qin Iyang. Alam niyang ang tinutukoy ni Xinjen ay ang pagpatay sa 3 lalaki, at hindi niya ito mapabulaanan dahil sa kanyang konsensya. Maaari kayang gusto niyang isuko ni Xinjen ang kapatid nito at iligtas siya, ang mga tao ni Qin Iyang. Kung siya nga iyon, hindi niya inakalang may ganito siyang kalawak na puso. Ang pagdaragdag pa ng insulto sa sakit ang tamang paraan para simulan ito. Kung ganoon nga ang nangyari, ano pa nga ba ang masasabi niya? Agad na nalipat ang galit ni Qin Iyang kay Terence, na nasa silid na bato pa rin, bakit hindi mo sinabi kanina na nalasan ang bagay na iyon? May balak ka bang saktan kami? Pinulot na ni Terence ang mga gamit sa silid na bato at hinaila pababa ang mekanismo. Dahan daw ang bumukas ang pinto sa harap kasabay ng pagyanig. Pagkatapos noon, dahan daw ang lumabas si Terence at tinignan si Qin Iyang ng may paghamak, pag-aari ng batang Panginoon na ito ang bagay na iyan, di ba? Kailangan ko pa bang sabihin sa iyo ng maaga kung may lason dito? Muli, nawala ng masabi si Qin Iyang. Walang mali sa sinabi niya. Hangga't ayaw nilang kunin ito kay Terence, hindi sila makakasama ng lason. Sino ang masisisi niya kung sakaling mawalan siya ng buhay dahil sa kasakiman? Isa pa, nasabi na ng batang Panginoong ito ng maaga na may lason ito, at sinumang humawak nito ay mamamatay. Hindi nila ako pinaniwalaan at iginiit na subukan. Sinabi na ng batang Panginoong ito na wala akong pakialam kung gusto mong subukan. Ngayong patay na siya, ako ang sinisisi mo. Itinambak din ni Terence ang mga gamit sa kanyang mga kamay, patuloy na nanunuya, may ilan pa rito. Gusto mo bang subukan ulit? Subukan ulit? Parang kamatayan, di ba? 7,178. Sinaman ang tingin ni Qin Iyang si Terence, ngunit hindi makapagsalita. Kahit ibigay niya ito ng libre ngayon, hindi siya maglalakas loob na kunin ito. Sino ang mag-aakala kung may anumang labis na lason dito? Isa itong kakaibang lason na kayang pumatay ng tao nang hindi man lang nagkakaroon ng oras para gumanti. Hahaha, huwag mo siyang pansinin, kapatid na Romal. Walang malay ang mga tauhan niya. Dapat silang mamatay. Sinubukan ni Sanzobay na patahimikin muli ang sitwasyon, pero dumudugo rin ang puso niya. Sa simula, siya ang may pinakakaunting tauhan, 3 lang, pero sa isang kisap mata, 2 sa kanila ang gamulong palayo. Bagamat tila ang 3 partido ang may pinakamababang natalo, sa katunayan, sa usapin ng proporsyon, sila ang may pinakamaraming natalo. Kapatid na Romal, ang lason sa mga bagay na ito ay napakalakas na kahit ang mga kagamitang panlaban sa lason ay hindi kayang labanan ito. Iniisip ko kung saan sila nanggagaling. Pinigilan ni Sanzobay ang sakit sa kanyang puso at sinimulang suriin ang mga barahan ni Terence, nakikita kong tila walang pakialam si Kuya Romal dito. Malinaw na pinaghandaan mo ito, di ba? Kulang na kulang pa sa sinabi niya na kay Terence pala ang lason. Gayunpaman, ang mga kilos ni Terence ay ginawa ng palihim ng lahat, at walang pagkakataon para lasunin niya sila. Sa makatuwid, kahit may hinala si Sanzobay, hindi siya sigurado. Sa katunayan, ang lason sa mga bagay na iyon ay kagagawa ni Terence. Hindi na nga matindaan ni Terence kung gaano karaming samsam ang nakolekta niya sa daan, maraming iba't ibang bagay sa espasyo ng Jade, at wala siyang pakialam kapag hindi niya kailangan ang mga ito. Binuklat lang niya ang mga ito kapag kailangan niya, at halos mahahanap niya ang lahat ng kailangan niya. Halimbawa, ang lason sa pagkakataong ito ay isa sa mga nasamsam sa digmaan mula sa pagpatay sa Hidden Death Sect. Ang lason na ginamit ng organisasyong assassin na ito ay tinarget sa Masters of Sky-class Island. Lahat sila ay nasa Xuansheng Stage, Mountain Opening Stage, at pataas pa. Sa lungsod ng Luling, sila ang magiging maalamat na immortals.
Kaya naman, ang pagpatay sa ilang mga tagapagtanggol ng pundasyon ng walang tunay na chi ay talagang madali at walang kahirap-hirap. Masasabi pang ang pagpatay ng manok gamit ang kutsilyo ng magkakatay, sobra-sobra. Hehe. Kailangan ko bang maghanda para sa isang simpleng makamandag na bagay? Ngumiti si Terence, nagmumukhang isang maestro. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na bago ko pa maalala ang kahit ano, araw-araw akong nagbababad sa isang medicinal tub para palamigan ang katawan ko. Kapag naaalala ko na, maaari ko nang gamitin ang lahat ng uri ng lason para palamigan ang katawan ko at linangin. Sa tingin mo ba natatakot ako sa maliit na lasong ito? Pamamaraan ng lason na pampakalma ng katawan. Nagulat sina Sanzobay at ang iba pa. Isa itong maalamat na pamamaraan ng paglilinang. Hindi lamang ito nangangailangan ng malaking halaga ng kayamanan, kundi kailangan ding maging angkop ang isang tao para linangin ito. Kung hindi, malalason ang isang tao bago pa man siya magtagumpay. Nang sabihin ng itim na wildflower na si Terence ay may makapangyarihang pinagmulan, hindi ito masyadong pinag-isipan ni Sanzobay at ng iba pa, ngunit wala na silang anumang pagdududa ngayon. Magiging kakaiba kung ang ganitong uri ng abnormal na tao ay walang makapangyarihang pinagmulan. Tumaas ang kilay ni Terence. Nag-iimbento lang siya ng mga bagay-bagay, pero mukhang hindi naman masama ang epekto. Mukhang may paraan talaga ng pagpino ng katawan ang Sub-Island. Gusto niyang sabihin na ignorante sila, pero hindi na niya kailangang sabihin pa. Dahil ang ignorante ay siya mismo. Mabuti naman at alam mo na. May mga tanong ka pa ba? Hindi nag-react si Terence, patuloy na umakto na parang isang master, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kang lumapit at subukan. Wala akong pakialam. Sina Sanzobay, Sinjen, Chiniyang, at ang iba pa nilang mga tauhan ay umatras ng ilang hakbang, nakaramdam ng seguridad habang nilalayo sila kay Terence. Hindi ako komportable na makasama ang isang taong walang awa. Sa Sub-Island, dahil walang paraan para malinang ang tunay na enerhiya, iba't ibang paraan ng pagpapatibay ng katawan ang ginamit, at ang paggamit ng lason para patatagin ang katawan ay tiyak na isa sa mga pinakamataas na paraan. Hindi pa kasama rito ang malaking gastos, basta't matagumpay itong nalinang, hindi lang sila magiging immune sa lason, maaari pa nilang lasunin ang mga tao sa kanilang paligid nang hindi nakikita. Kaya nga tinawag ding paglilinang ng lason ang Sub-Island. Ang ganitong uri ng paraan ng pagpapalakas ng katawan ay labis na nakakapanghina. Masasabing hanggat hindi siya namamatay, tiyak na magiging isang supermaster siya na dodominahin ang Sub-Island. Bukod pa rito, isa siyang walang awang tao na halos walang talo sa kanyang mga kasamahan. Mas lalong naghinala si Sanzobay na si Terence ang naglason sa kanila. Hindi mahirap para sa isang poison master na lasunin sila, ngunit hindi niya ito pinanggihasang sabihin ng malakas. Dahil madali lang para sa isang poison master na patayin sila. Sa puntong ito, hindi na nang-ahas si Sanzobay na kalabanan si Terence. Kung hindi lang dahil sa katotohanang bukas na ang berdeng libingan ng Diyos ng mga demonyo, malamang ay nakipaghiwalay na siya kay Terence. Nakatayo sa tabi ni Terence ang isang itim na ligaw na bulaklak at tumingin sa tabi niya, malalim ang iniisip. Siya lang ang hindi gumalaw kahit isang hakbang, at siya lang ang nag-iisip na si Terence ay isang nagsasagawa ng lason. Dahil sa pagiging misteryoso ng angkan ng mga sima, hindi nakatakataka na gamitin nila ang ganitong paraan upang sanayin ang kanilang mga direktang inapo. Bukod pa rito, ang angkan ng mga sima ay may sapat na pinansyal na kakayahan upang gawin ang ganoong bagay. Ilan ang mga nagsasagawa ng lason tulad ni Terence sa angkan ng sima. Kung marami pa sana, hindi sana mahirap makipagkompetensya para sa Sub-Island sa hinaharap. Walang gustong sumubok. Kung gayon, ituloy natin. Walang pakialam na tumingin si Terence sa paligid at itinabi ang lahat. Hindi ito ang tamang panahon para ibigay ito sa itim na wildflower ngayon, kaya mas mabuting maghintay na lang siya hanggang sa matapos ang lahat. May kakayahan ang mga nagtatanim ng lason na lasunin ang iba. Sabihin mo sa akin ang totoo, nilason mo ba sila? Biglang nagngalit ang mga ngipin ni Chiniyang. Alam ko kung gaano kalakas ang mga tagapagtanim ng lason. Kung hindi natin matutuklasan ang sanhi nito ngayon, lalaban tayo hanggang kamatayan. Aniya.
Nanginig ang kanyang mga binti habang sinasabi niya ito, ngunit nanatili pa rin siyang matatag. Alam niya na kung hindi niya ipapakita ang kanyang lakas, wala siyang mapapala kahit pumasok pa siya sa berdeng libingan ng Diablo. Lason. Huwag na nating pag-usapan kung kailangan ba o hindi pa umaabot sa ganitong antas ang body tempering mo skill ng young master na ito. Siyempre, hindi maamin ni Terence na siya ang lamason sa kanila, paano kung tumakas ang lahat ng Pathfinder. Wala siyang pakialam sa mga nakalalasong bitag sa berdeng libingan ng Diablo, ngunit kailangan niyang isipin ang itim na ligaw na bulaklak. Mas ligtas sana kung may magmanman sa daan. Pero hindi inakala ni Terence na ganoon katumpak ang kanyang sinabi. Nakahinga ng maluwag sina Chin Iyang at ang iba pa. Totoo iyan. Kahit napakalakas ng lakas ni Kuya Romal, hindi ganoon kadaling maabot ang yugto ng body tempering mo skill na naglalabas ng nakalalasong gas. Nakalimutan ko na yan. Lumuwag ang ekspresyon ni Sanzobay. Tumawa siya at sinabing, dapat ay nasa yugto na ni Brother Romal ang pagsipsip ng lahat ng lason para patatagin ang kanyang katawan, tama ba? Maaari lamang itong masipsip at hindi maaaring ilabas. Pagkatapos lamang makumplito ang katawang may lason ay saka lamang ilalabas ang lason. Sa oras na iyon, ito ang magiging pinakamalakas na lason sa mundo. Hey! Matandang bay, napakaalam mo. Casual na sabi ni Terence, akala niya wala siyang alam, kaya tama lahat ng sinabi niya. Kahit hindi mo ito nilason, kaya pa rin ang body tempering mo skill mo na tanggalin ang lason sa mga bagay. Bakit hindi mo agad tinanggal ang lason? Bahagyang nabawasan ang takot ni Chin Iyang kay Terence, hanggat hindi pa umaabot ang malademonyo na sining sa puntong mailalabas ang mga lason, hindi naman ito ganoon katekot. Immune lang siya sa 100 lason, hindi naman sa hindi siya mamamatay. Kino-question mo ba ang batang Panginoong ito? Dumilim ang mukha ni Terence, ang malamig niyang mata ay nakatingin kay Chin Iyang at sa mga tauhan nito. Maaari bang iniisip mong madali akong kausapin, kaya pwede mo akong hilahin ayon sa gusto mo? 7,179. Kapatid na Romal, huwag kang magalit. Alam mo naman na madaling magalit si Chin Iyang Wen, di ba? Mabilis na lumapit si Sanzobay para patahimikin ang sitwasyon. Bukod sa makamandag na katawan ni Terence, ang lakas na ipinakita niya ngayon ay talagang malakas. Mas mabuting maging matatag bago pa sila magkaroon ng anumang kumpiyansa. Kapatid na Romal, bigyan mo ako ng kahit kaunting mukha, matandang bay. Huwag kang bumaba sa ikapitong antas ni Ginang. Matandang bay, anong sinasabi mo? May nasabi ba akong mali? Kung tinanggal niya ang lason sa mga bagay na iyon, mangyayari kaya ito? Walang humpay na ginagawa ni Chin Iyang ang lahat. Ang patuloy na pagkamatay ay nagpasiklab sa kanya. Ngayon, si Chin Iyang at ang kanyang mga nasasakupan ay naiwan na lamang na may 4 na tao, katulad ni Xinjian. Kung tungkol naman kay Sanzobay, naiwan na lamang siyang may 2 tao. Anong biro? Akin na yan, kapag natanggal ko na ang lason, responsibilidad ko na, kailangan ko pa bang magsumbong sa'yo? O makatuwiran ba na agawin mo ang mga gamit ko? Dapat ko bang alisin ang lason at hayaan mo na lang? Malamig na ngumiti si Terence. Kumislap ang kanyang katawan at lumitaw sa harap ni Chin Iyang. Sinampal niya ito sa mukha at pinalipad ito. Hindi kailanman nagustuhan ng batang Panginoong ito ang manakit ng mga babae. Gayunpaman, ikaw, Chin Iyang, ay sunod-sunod na nagkasala sa batang Panginoong ito. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi mo malalaman ang kalawakan ng langit at lupa. Bumagsak ng malakas si Chin Iyang sa pader na bato. Namamaga ang kalahati ng kanyang mukha, at dumura ang dugo at 2 ngipin mula sa kanyang bibig. Nagulat si Chin Iyang sa biglaang galaw ni Terence, at napatalon siya sa kahihiyan, papatayin kita. Mabilis na hinarang ni Sanzobay si Chin Iyang. Kumalma ka. Nasa iisang sitwasyon tayo, ano pa ang saysay ng pagkakaroon ng panloob na alitan ngayon? Kung nakamamatay lang ang mga mata ni Chin Iyang, malamang ay napay-piraso na si Terence ngayon. Si Sanzobay ay kakampi ni Chin Iyang, hayagan man o palihim. Kaya, matapos siyang pigilan niya, sa wakas ay medyo kumalma na rin si Chin Iyang. Ngayong magkadikit na ang lakas ng 2 panig, gaano man ka-public si Chin Iyang, hindi siya makikipagtalo kay Sanzobay.
Chin Iyang, mali nga ang sinabi mo kanina. Natural lang na sinaktan ka ni Kuya Romal. Huwag na nating pag-usapan kung gaano nagkamali ang mga tao sa pag-agaw nito, hindi mo masisisi si Kuya Romal sa pag-alis ng lason. Pinahinto ni Sanzobay si Chin Iyang Wen at sinimulang hikayatin ito ng tame time. Isipin mo, kung manghuhuli ka ng isang malaking dark spirit beast at gagamitin ito bilang pagkain, sa tingin mo ba ay kakainin mo ang lahat pagkatapos mong mabusog? Siyempre, kakainin lang niya ito kapag nagugutom siya. Halos pareho lang ang katawan ni Brother Romal na may lason, di ba? Komplikado ang kapaligiran dito, kaya hindi niya magagamit ang kanyang lason technique para direktang masipsip ang lason. Nanginig ang bibig ni Terence. Sinasadya niya iyon, hindi naman pala ito kasing komplikado ng inaakala mo. Gayunpaman, tila nakumbinsi si Chin Iyang kay Sanzobay. Tinitigan niya ng masama si Terence at sa wakas ay napigilan ang kanyang galit. Tungkol naman sa sampal, nilunok niya ito. Sige, sige. Ayos na ang lahat. Ngayong bukas na ang pinto, dapat tayong magtulungan upang harapin ang mga panganib at oportunidad sa berdeng malademonyong banal na libingan. Naniniwala ako na lahat tayo ay magkakaroon ng kasiyasyang ani paglabas natin. Matapos payapain ni Sanzobay si Chin Iyang Wen, ngumiti ito at nagbigay ng ilang pampatibay loob. Sa kasamaang palad, alam na ngayon ng lahat na ang tinatawag na tapat na pagkakaisa ay pawang kasinungalingan. Ang totoo ay pagkakaisa sa panlabas ngunit paghihiwalay sa loob. Sa pamamagitan ni Sanzobay, sa wakas ay kumalma na ang karamihan. Nagimpake na sila at naghanda na pumasok sa pinto sa gitna ng pasilyo. Sino na ngayon ang magiging tagahanap ng landas? Inilabas ni Terence ang ulo mula sa pinto at tumingin, tila may kung anong mekanismo sa loob. Hindi naman ito banta sa kanya, pero ayaw na niyang magpatuloy pa. Ang ilan sa mga bitag ay hindi naman nagbabanta kay Terence, ngunit maaari itong makamete sa itim na ligaw na bulaklak. Sa puntong ito, sila ay magkakaibigan, kung tutuusin, at hindi kayang panoorin ni Terence na mamatay ang itim na ligaw na bulaklak. Ito. Kapatid na Romal, napakalakas mo. Natawa si Sanzobay ng alanganin at gusto niyang ipagtuloy ni Terence ang paghahanap pero naputol ito. Matandang bay, napagkasunduan natin na ang bawat koponan ay magpapalitan sa paggalugad sa daanan at sa dalawang silid na batong ito. Ginawa ko na ang dapat kong gawin. Sino ang susunod? Pumili kayo agad. Malamig ang mukha ni Terence, at ang katawan niya ay may natural na aura, maliban na lang kung sa tingin mo ay kalokohan ang sinabi mo kanina. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sanzobay. Hindi talaga siya naglakas loob na saktan si Terence ngayon. Kung sina Sinjen at Chin Iyang ay kakampi niya, ayos lang sana, pero ang problema ay may alitan sa pagitan nilang tatlo. Mahirap sabihin kung sino ang tutulong kung sakaling magkaroon talaga sila ng alitan ni Terence. Pareho ang iniisip ni na Sinjen at Chin Iyang. Gusto nilang patuloy na maging kalaban si Terence, ngunit ang lakas na ipinakita niya ay hindi na nila maaaring pakialaman. Dahil hindi nila siya mapipilit, maaari na lamang nilang ayusin ito sa loob-looban. Sige. Dahil sinabi na ito ni Kuya Romal, matandang Huang, Chin Iyang Wen, mayroon ka bang anumang opinyon? Pinili ni Sanzobay na umatras. Kasabay nito, mabilis siyang nagkalkula sa kanyang puso. Sino ang dapat maging scout sa pagkakataong ito? Kung pag-uusapan ng bilang, isa na lang ang natira kay Sanzobay, habang sina Sinjen at Chin Iyang Wen ay tig-tatlo. Sa teorya, mas makabubuting hayaan na lang ang mga tauhan ni Sinjen na mag-scout. Kung magdesisyon silang tatlo na bumoto, walang magiging problema sa resulta. Gayunpaman, naisip din ni Sanzobay, paano kung ang likod ng pinto ay parang hagdanan, at nakakatakot ito ngunit hindi mapanganib. Hindi ba't magiging madali lang iyon para kay Sinjen? Sa kasong ito, ang susunod na dalawang Pathfinder ay ang mga tauhan ni na Sanzobay at Chin Iyang Wen. Dahil kakapasok lang nila sa berdeng malademonyong banal na libingan, malaki ang posibilidad na hindi mapanganib ang daanan sa likod ng pinto. Siguro dapat muna nila itong ipaglaban. Parang kidlat ang mga kaisipang ito sa isipan ni Sanzobay, at agad siyang nagdesisyon. Ang mga tauhan ko ang pinakamaraming namatay. Ano man ang mangyari, isa sa inyo ang magiging Pathfinder sa pagkakataong ito.
Malinaw na hindi kasing layo ng iniisip ni Sanzobay ang iniisip ni Xinjian. Para mapanatili ang kanyang lakas, agad niyang tiningnan sina Sanzobay at Qin Iyang nang may pagmamasid, sinusubukang iwasan sila. Hehe, paano kung marami sa mga tao mo ang namatay? Sino sa kanila ang namatay habang ginalugad ang daan? Ano ang saysay ng pagsasabi ng mga ganyang bagay dito? Malamig na tumawa si Qin Iyang. Hindi siya nag-isip ng kasing lalim ni Sanzobay. Gusto lang niyang samantalahin ang pagkakataong ito para lalong pahinain ang lakas ni Xinjian. Sa palagay ni Qin Iyang, sa tulong ni Sanzobay, hindi magiging problema kung pipilitin si Xinjian na magpadala muna ng kahit sino. Para naman sa pagkakataon nila ni Sanzobay mamaya, pwede silang maghintay hanggang sa maging sila na talaga. Medyo pangit ang mukha ni Xinjian, alam niyang kung magpapatuloy ito, ang kanyang mga tauhan ay itatapon na parang pamangwit. Tila kay Terence na lang nila maaasahan ngayon. Kapatid na Romal, sino sa tingin mo ang mas angkop sa ating tatlo? Biglang nagpakita ng taos-pusong ngiti si Xinjian. Kahit na mukhang pangit talaga, hanggang dito na lang ang kaya niyang gawin, ako, si Matandang Huang, ay palaging iginagalang ang malalakas. Kuya Romal, napakalakas mo, makikinig sa iyo si Matandang Holmes. 7,180. Kung sinabi ni Terence na pakawalan si Huangzi, tatanggapin na lang ni Huangzi ang kanyang kapalaran. Napagdesisyonan na ang resulta, pareho lang kung wala si Terence. Pero kung handa si Terence na tumulong, ibang usapan na. Naniniwala si Xinjian na gagawa ng tamang desisyon si Terence. Tutal, siya naman ang nag-alok, at kung magtutulungan silang dalawa, wala silang magiging problema sa pagsugpo kina Sanzobay at Qin Iyang. Wala talagang pakialam si Terence dito. Kung dati pa man, gugustuhin pa rin niyang supulan sina Qin Iyang Wen at Sanzobay, pero ngayong bumagsak ng husto ang kanilang lakas, wala na silang halaga sa paningin ni Terence. Hindi na hinintay ni Sanzobay ang sagot ni Terence. Hindi mo kailangang mag-alala pa, kapatid Romal, tungkol dito. Kaya nating magdesisyon ng mag-isa. May plano na ang lalaki, at hindi niya hahayaang sirain ito ni Terence. Isa pa, kung talagang magsasalita si Terence, hindi ba mas magmumukha itong kahanga-hanga? Hindi ko nais-nais ang ekspresyon ni Xinjian. Pakiramdam niya ay masyadong diretso ang balak ni Sanzobay at Qin Iyang Wen na supulan siya. Malapit na nila siyang patayin sa publiko. Nangakmang sisigot na sana siya, tumawa si Sanzobay at tinapik ang kanyang dibdib, sa pagkakataong ito, ako, si Matandang Bay, ang unang haharap sa responsibilidad na galugarin ang landas. Huwag mo nang ipaglaban, ikaw na ang bahala sa susunod na 2 round. Natigilan si Xinjian. Anong ginagawa ni Qin Iyang? Hindi dapat ganito ang script. Tinaas ni Terence ang kilay at tumingin kay Sanzobay nang may bahagyang ngiti sa mukha. Nahulaan niya kung ano ang iniisip ng lalaki, pero mukhang nagkamali siya. Namutla ang huling nasasakupan ni Sanzobay. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang desisyon ng kanyang amo. Bakit kailangan niyang ipaglaban ang isang bagay na iniiwasan ng iba tulad ng salot? Para hindi kanya ang buhay niya, kaya magagawa niya ang anumang gusto niya. Halika rito, sasabihin ko sa iyo. Sumulyap si Sanzobay sa kanyang nasasakupan at alam niyang kailangan niyang magpaliwanag. Tinawag niya ito at bumulong sa kanyang tainga, ipinaliwanag ang kanyang mga iniisip. Mas lalong gumanda ang mukha ng lalaki. May katuturan naman. Kung may panganib, tiyak na mas magiging mapanganib ito habang palalim ang kanilang paglalakbay. Kaya naman, ang paggalugad sa daan sa simula ay magiging kapaki-pakinabang sa kanilang buhay sa hinaharap. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, boss, tiyak na matatapos ko ang misyon. Matapos itong pag-isipan, masiglang tumango ang nasasakupan ni Sanzobay, saka tumalikod at naglakad papasok sa pinto. Nagkatinginan sina Xinjian at Qin Iyang. Napagpasyahan nilang huwag munang isipin ang ideya ni Sanzobay. Mas mabuting may isang scout na mag-isip kaysa maging pamatay kanya ng sarili nilang mga kababayan. Isang hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang. Pagpasok ng huling tauhan ni Sanzobay sa pinto, naglakad siya ng 10 hakbang, at walang nangyari. Gumaan ang kanyang pakiramdam, at naramdaman niyang maaasahan nga ang kanyang amo. Tama ang kanyang conclusion.
Pagkatapos ng 20 hakbang pa, may isa pang nakasarang pinto, at sa magkabilang gilid ay may 2 silid na bato. Pagdating niya sa gilid na iyon, maituturing na tapos na ang kanyang gawain, at bago mamatay ang iba pang mga tao, hindi na niya kailangang gampanan ang gawain ng paggalugad sa daan. Kalmadong tumingin si Terence, hindi ganoon kapayapa ang tunnel na ito, at kahit hindi siya binalaan ng Jade Space tungkol sa panganib, iyon ay dahil lamang sa hindi siya dumaan dito. Hindi ibig sabihin nito na walang panganib sa tunnel. Umukit ang mga sulok ng labi ni Sanzobay at naging isang bahagyang ngiti, na para bang kontento siya sa sarili niyang desisyon. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, dahil pagkatapos ng 10 hakbang ng kanyang scout, isang aksidente ang nangyari. Sa dating bakanteng pasilyo, 12 ng mga baging ang biglang lumitaw, nagsalapad sa harap nila na parang kidlat, na bumubuo ng isang siksik na hola, na bumabalot sa mga Pathfinder sa loob. Kaagad, isang maikling sigaw ang nagmula sa loob, at ang mga berdeng baging ay agad na kumalat sa maitim na pulang kulay, na mukhang lubhang kakaiba. Bago pa man makapag-react ang mga tao sa labas, mabilis na nagkahiwa-hiwalay ang maitim na pulang hola ng baging at naglaho sa daanan. Ang lalaking nag-explore sa daan noon ay wala nang natitirang mga buto, kaunting dugo na lang ang natira, na mabilis na tumaga sa lupa at naglaho ng walang bakas. Namutla ang mukha ni Sanzobay, at hindi sinasadyang nang inag ang mga kalamnan sa kanyang mga pisngi. Sa simula, gusto niyang gumamit ng isang panlilinlang para mapanatili ang kanyang lakas, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon. Siya ay direktang naging isang sinag ng liwanag. Isang mapanghamong tingin ang lumitaw sa mga mata ni Sinjen, ngunit agad niya itong itinago. Hindi niya ito maipakita sa oras na ito kahit anong mangyari. Sa kabilang banda, medyo komplikado ang pakiramdam ni Qin Iyang. Si Sanzobay ang kanyang kakampi, at ngayong namatay na ang kanyang kakampi, naawa siya rito. Masasabi rin niyang nalulungkot siya para rito, ngunit sa madaling salita, wala siyang gaanong tiwala sa kanyang kakayahang supulan si Sinjan. Paano nangyari ito? Ano ang mga bagay na iyon? Bulong ni Sanzobay sa sarili, ngunit hindi siya naglakas loob na makialam. Matapos kumalma, humarap siya kay Terence. Kapatid na Romal, kailangan pa rin naming umasa sa iyo para malutas ang mga mekanismo dito. Kahit gaano pa karami sa ating mga tao ang pumasok, isusugal lang nila ang kanilang buhay. Hindi naman talaga kailangang gumawa ng mga walang kabuluhang sakripisyo, hindi ba? Nagkibit balikat si Terence, gusto mong pumasok sa berdeng libingan ng Diyos ng mga demonyo para maghanap ng mga kayamanan. Hindi mo ba inaasahan ang ganitong antas ng panganib? Sa sitwasyong 10 beses na mas mapanganib, kailangan pa rin nating sumulong. Kumunat ang noo ni Sanzobay, at sumang-ayon siya kay Terence. Ang problema ay maaaring makalusot si Terence ng walang anumang pagkalugi, ngunit kung aalis sila, kailangan nilang magbayad gamit ang kanilang buhay. Kapatid na Romal, lahat tayo ay nasa iisang panig, at dapat tayong magtulungan. Iiwan ko na sa iyo ang bagay na ito. Kung hindi tayo makapasok, sasayangin na lang ba natin ang ating oras sa pintuang ito? Patuloy siyang kinumbinsi ni Sanzobay. Tiyak na hindi naman talaga siya sasama. Ha! Wala akong pakialam. Walang masama sa pag-aaksaya ng oras dito. Napaangat ang mga labi ni Terence habang sinusuri ang iba. Hindi mapakali sina Sinjen at Qin Iyang. Patay na ang mga tauhan ni Sanzobay. Ipapadala na ba nila ang kanilang mga tauhan sa kanilang sariling kamatayan? Haha! Haha! Kapatid na Romal, alam mo ba, kahit mas marami tayong kakampi, wala ni isa sa kanila ang kasing kaya mo. Hanggat kaya mong harapin ang mga mekanismo sa daanan, hahayaan kitang unang pumili ng mga bagay sa silid na bato roon. Ngumiti si Qin Iyang nang may masamang kutob at sinabi sa walang emosyong tono, magandang pagkakataon ito. Habang lumalalim ang iyong pag-aaral, mas mahalaga ang mga bagay na makukuha mo. Kung mapipili mo muna, tiyak na hindi ka matatalo. Bakit kailangan muna tayong pumili? Hindi ba't first come, first served basis ito? Hindi ba't kung sino man ang makakuha nito ay pagmamayari na nito? Kung kikilos ako, madali akong makakalusot sa tunnel at makakapasok sa 2 silid na bato.
Madadalo ko ang kahit anong gusto ko doon, bakit ko pa kailangang unahin ang pagpili at iwan ang iba para sa iyo? Pang-aasar ni Terence. Natigilan si Chin Iyang. Kung susundin lang nila ang mga patakarang itinakda nila, hindi ba nila kailangang panoorin si Terence na kumain ng karne nang hindi man lang sila humihigop ng sopas? Hehe, kapatid na Romal, espesyal ang sitwasyon. Napagkasunduan na natin ang plano ng pamamahagi. Kung sino man ang makakuha nito, siya ang makakakuha. 2 silid na bato lang ang meron, at ang iba ay ayon sa napagkasunduan natin. Kinagat ni Sanzobay ang bala at tumawa ng marahan, hindi na natin maaaring bawiin ang ating mga sinabi, hindi ba? Kaya ang pagpapahintulot sa iyo na pumili muna ay isang malaking pagsang-ayon na. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.